Sa nakaraang video, pinagpapatay ni Lin Tian ang mga sundalo at nang makita ito ng Sword Saint, bumulwak ang galit sa kanyang puso. Agad siyang sumugod, sabay pakawalan ng tatlong mabibilis na atake patungo kay Lin Tian. Pero bago pa tumama ang mga atake, mabilis na ginamit ni Lin Tian ang katawan ng isang kawawang sundalo bilang panangga, isang malupit na hakbang na sandaling nagpabagal sa kilos ni Sword Saint. Dahil dito, madali siyang nakaiwas. Habang papalapit si Sword Saint, sinamantala ni Lin Tian ang pagkakataon. Gamit ang napakabilis na galaw, agad siyang pamwesto sa likod ng Sword Saint, tina-target ang isang finishing blow. Pero bilang isang bihasang mandirigma, hindi ganoon kadali mapasok si Sword Saint. Mabilis siyang lumingon at sinipa si Lin Tian ng buong lakas. Itinaas ni Lin Tian ang kanyang mga braso, tinanggap ang sipa ng buong katawan. Dahil sa lubhang hamina na ang lakas ni Sword Saint, napaatras lang ng ilang hakbang si Lin Tian, walang gaanong pinsala. Hindi agad sumugod si Lin Tian. Pinagmasdan niya ang kanyang kalaban, sinusuri ang sitwasyon. Alam niyang kahit bumaba na sa 2,500 ang lakas ng Sword Saint, delikado pa rin ito. Kaya't nagpasya siyang umatake mula sa distansya. Nag-ipon siya ng lakas, sabay pakawala ng isang malakas na sigaw, isang sonic scream na nagpalipad sa mga sundalo, pinapahiyaw sila sa sakit. Maging si Sword Saint ay sandaling napahinto, ngunit hindi nagtagumpay ang atake. Mabilis na naka-recover si Sword Saint at agad gumanti. Sunod-sunod siyang humataw ng espada, nagpapakawala ng mga gintong slash ng liwanag. Pero kalmado lang si Lin Tian. Sa ilang maliksi at maiwas na galaw, naisantabi niya ang lahat ng atake. Napagtanto niyang hindi gumagana ang monster-type skills niya kay Sword Saint. Kung magtatagal pa ito, baka siya pa ang matalo. Ang kapangyarihan ng isang saint ay sobrang epektibo laban sa halimaw na gaya niya. Dahil sa sunod-sunod na bigong atake ni Lin Tian, lumakas ang loob ni Sword Saint. Hayop ka, tatapusin na kita ngayon, sigaw niya habang muling sumugod. Ngumiti si Lin Tian, talaga bang iniisip mong hindi ka kailanman matatalo? Sa isang iglap, nasa harap na siya ni Lin Tian, nakataas ang espada. Tumigil ka na, sigaw niya. Tumugon si Lin Tian ng kalmado, tingnan natin. Gamit ang quick shift skill, tumalon siya palayo. Ang lupa kung saan siya nakatayo kanina ay agad na gumuho sa lakas ng atake ni Sword Saint. Nakatutok ang galit niyang mata kay Lin Tian. Paglapag ni Lin Tian, agad siyang sinalubong ng mga sundalong determinadong atakihin siya. Pero wala silang laban. Mabilis na sinunggaban ni Lin Tian ang isa sa kanila at ibinato kay Sword Saint. Nabigla siya at hindi nakailag. Kitang-kita sa mga mata niya ang kirot habang dumausdas sa lupa ang katawan ng sundalo. Habang abala siya, patuloy ang brutal na pagpatay ni Lin Tian sa ibang sundalo gamit ang maliit niyang dagger. Sigaw ng sakit at takot ang tanging maririnig sa buong paligid. At hindi siya tumigil doon. Sunod-sunod niyang ibinabato ang mga sugatang sundalo kay Sword Saint habang hinahabol siya nito. Halimaw ka, kung may tapang ka, huminto ka na. Harapin mo ako, sigaw niya, pero hindi siya pinansin ni Lin Tian, patuloy lang sa pagputol sa sinumang humaharang. Alam niyang habang pinipilit niyang umiwas si Sword Saint sa mga katawan ng sundalo, unti-unting mababawasan ang depensa nito. At pag bumigay na ang loob niya, doon niya i-activate ang skill niyang Blighted Blood. Isang abilidad na kayang patahimikin ang mga divine powers ni Sword Saint, ay debuff ang lahat ng attributes niya, at dagdagan ang pinsala ng bawat atake. Umabot ng 1 oras ang habulan nila. Sa paligid ni Sword Saint, nagkalat ang mga sugatan at patay na sundalo. Please, tapusin mo na kami, Lady Sword Saint, umiiyak na. Pakiusap ng ilan, hindi na namin kaya ang sakit. Pakiusap, wakasan mo na ang pagdurusa namin, ipaghiganti mo kami. Doon siya natigilan. Masyado nang marami ang namatay at nasaktan. Hawak-hawak ni Lin Tian ang isa pang sundalo, ngumiti siya ng mapanukso, masakit ba sayo? O natutuwa ka, siguro tapusin na lang natin to. Pero kahit ano pa mangyari, talo ka pa rin. Hindi ka makakatakas. Sigaw ni Sword Saint, sabay sugod muli. Takot na takot ang sundalong hawak ni Lin Tian. Sa pagbagsak ng espada ni Sword Saint, muling ibinato ni Lin Tian ang sundalo sa kanya. Tumama ito ng direkta, patay, isang nakapangangilabot na tagpo, pero ngumiti si Lin Tian dahil gumagana ang plano niya. Patuloy niyang inihahagis ang mga sundalo habang hinahabol siya ni Sword Saint,
Pinipilit siyang patayin ang sarili niyang mga tao gamit ang sariling kamay. At sa puntong iyon, para na siyang nawawala sa sarili. Patayin! Papatayin kita! Sigaw niyang baliw sa galit. Doon tumigil si Lin Tian. Hinarap niya ang babaeng unti-unting ibigay at nagsalita, "Magaling ka. Hindi ko inakalang mas magaling ka pa palang pumatay ng tao kaysa ng halimaw." Nanlaki ang mata ni Sword Saint. Ang dugo ng mga sundalong pinatay niya ay bumalot sa kanyang mukha at kamay. Sa paligid niya, puro bangkay. Unti-unting nawala ang liwanag sa kanyang mga mata. Kamakalog ang kanyang kamay, nalaglag ang espada, at tulala niyang binulong, "Pinatay ko sila, pinatay ko ang mga tao na dapat kong protektahan." Nang makita ni Lin Tian na tuluyan ng gumuho ang loob ng Sword Saint, agad niyang sinunggaban ang pagkakataon para tapusin na ang laban. Kumuha siya ng maliit na kutsilyo, nilagyan ito ng sarili niyang dugo, at mabilis na inihagis papunta sa kanya. Dahil wala na itong kakayahang lumaban, bumaon ang talam sa katawan ng Sword Saint nang walang anumang pagtutol. Matapos ang atake ni Lin Tian, hindi na lumaban pa ang Sword Saint. Napuno siya ng matinding pagsisisi, pero huli na ang lahat. Paulit-ulit na umalangaw sa isip niya ang mga salitang puno ng pagkapuot sa sarili, habang unti-unting dinudurog ng bigat ng konsensya ang kanyang katauhan na parang bundok na gumuho. Nagsimulang bumuhos ang ulan, parang ang langit mismo'y dumurugo sa lungkot. Tahimik ang paligid, pero ramdam ang bigat ng kalungkutan na parang awit ng pamamaalam sa kaluluwang naghihingalo. Tumingala ang Sword Saint sa madilim na langit, unti-unting nawala ng buhay ang kanyang mga mata. Mahinang bulong niya, "Hindi ko kasalanan. Paprotektahan ko kayong lahat." Itinaas niya ang kanyang kamay, tila nakikiusap sa kalangitan. Naniniwala siyang nakita ng mga Diyos ang kanyang ginawa, ang pagpatay sa sarili niyang mga tao, at ngayon ay tinanggalan siya ng banal na kapangyarihan bilang parusa. Makapal ang ulap sa langit, na para bang pati ang mga Diyos ay tumalikod na sa kanya. Nilamon siya ng sakit at walang katapusang pagsisisi. Sa huli, bumigay na ang kanyang sugatang katawan. Bumagsak siya sa lupa, nawalan ng malay, yakap ng malamig na lupa at ulan. Lumapit si Lin Tian, at tumigil sa harap ng bumagsak na katawan ng Sword Saint. Marahang huminga, at saglit na may lumitaw na bahid ng simpatiya sa kanyang mukha. Mahinang bulong niya, "Isang malakas na babae," pero ang kahinaan niya ay ang kanyang sobrang paniniwala. Sa ilalim ng skill ni Lin Tian, unti-unti nang nawawala ang lahat ng banal na kapangyarihan ng Sword Saint. Noon, ang plano talaga ni Lin Tian ay patayin siya agad, para mawala na ang banta at maisama ang kanyang lakas. Isinasaalang-alang niya ring gawing laruan ito, pilitin itong sumanib sa hukbo ng goblin at gamitin para pabagsakin ang relihiyong umiiral sa buong mundo. Pero alam ni Lin Tian na pag nagising ito, mas pipiliin pa nitong mamatay kaysa maranasan ang ganong kapalaran. Napangisi siya ng malamig. Sa mababang tinig, bulong niya, "Mag-iiwan ako ng binhi ng goblin sa kanya." Isang butil ng pagdududa lang, sapat na para sunugin ang pananampalataya niya habang buhay. Lumapit siya at hinawakan ang platinum na armor ng Sword Saint, isang simbolo ng liwanag, pananampalataya, at dangal. Isa-isa niya itong inalis, hindi para ipahiya, kundi bilang isang ritual ng pagbagsak ng isang banal. Sa ilalim ng armor, unti-unting lumantad ang balat nitong kasing puti ng nyebe, ngunit hindi na ito simbolo ng kadalisayan. Sa halip, ito'y parang blankong papel na malapit ng bahira ng kasamaan. Lalong lumakas ang ulan, kumulog ang langit, at nabahira ng putik ang katawan na minsang tiningala bilang sagisag ng liwanag. Tumingin si Lin Tian pababa, at ang mga mata niya ay kumislap, hindi ng pagnanasa, kundi ng isang bagay na mas malalim, marahil isang pagnanais na masaksihan ang tuluyang pagbagsak ng isang simbolo. Habang lumulubog siya sa pag-iisip, biglang may narinig siyang mga yabag ng pagmamadali. Napalingon siya at nagulat nang makita ang Goblin King na tumatakbong takot na takot. Ang simbahan. Paparating na ang mga tauhan ng simbahan. "Tumakbo tayo," napakunot noo si Lin Tian. Ang simbahan. Hindi niya inasahang darating ang mga ito ng ganoon kabilis. Sa ilalim ng madilim at basang langit, tumingala si Lin Tian at Nazel Ayan ang isang grupo ng mga figures sa malayo. Mahigit 10 ang bilang, ngunit tinakpan ng malakas na ulan ang kanilang mga anyo. Isang malakas na kulog ang yumanig sa kalangitan. Sa isang iglap ng kidlat, malinaw na niyang nakita ang mga ito, matataas na mga mandirigma na nakasuot ng mabibigat na armor,
bawat isa'y may dalang dambuhalang longsword, at humahakbang ng sabay-sabay, walang pag-aalinlangan. Ang malalaking insignia ng krus sa kanilang armor ang nagpakilala sa kanila, sila ang Holy Cross Guard, ang pinaka-elite ng simbahan. Nang maramdaman ng banta, agad na tumigil si Lin Tian sa ginagawa niya at umatras, lumayo ng kaunti para handa siyang gumalaw kung kinakailangan. Alam niyang hindi siya pwedeng kumilos ng pabigla-bigla ngayon. Ang bishop na nangunguna sa mga Holy Cross Guard ay sumulyap sa walang malay na Sword Saint sa lupa at malalim ang buntong hininga. Pati siya, nilamon na rin ng kadiliman. Mas lalo siyang nagulat na tinalo ito ng isang goblin. Tinitigan niya si Lin Tian, malamig ang boses, sa likod ng anyong mahina at walang banta, ay isang kapangyarihang nakakatakot. Isa itong demonyo na nagkukubli sa anyo ng kabanalan. Marahan niyang inilapag ang dambuhalang espada sa lupa na may malakas na tunog. Pagkatapos, iniutos niya, Holy Guards, sa ngalan ng banal na kautusan at sa utos ng Panginoon, gamitin ninyo ang inyong lakas para protektahan ang mundo at itaboy ang demonyo. Sabay-sabay na tinaas ng mga Holy Guard ang kanilang espada, sabay sigaw ng, wakasan ang demonyo. Hallelujah! Agad na binalot ng banal na liwanag ang kanilang mga katawan. Nang makita ito, agad na kumipot ang mga mata ni Lin Tian, naramdaman niya ang panganib. Umalangaw-ngaw ang mga yabag ng Holy Guards habang sabay-sabay silang sumugod kay Lin Tian, parang unos. Kahit pasuot nila ang mabibigat na armor, ang bilis nila ay hindi kapani-paniwala. Mabilis na sumiklab ang labanan. Pinilit ni Lin Tian depensahan ang sarili laban sa bawat mabigat na atake, pero agad niyang napansin na may mali. Mas malakas ang mga ito kaysa inaasahan. Sinilip niya ang status board. Lahat sila ay may lakas na higit sa 3,000. Kinilabutan si Lin Tian. Lintik, mga sundalo lang ba talaga to? Parang mga general na ang level ng lakas nila. Hindi na siya nang ahas pang magpadalos-dalos. Agad siyang tumalon palayo, mabilis na hinawi ang palad gamit ang espada. Bumulwak ang dugo, at walang pag-aalinlangang inihagis niya ito. Papunta sa mga kalaban. Hindi nakaiwas ang pinakamalapit na sundalo. Tumama ang dugo ni Lin Tian sa mukha nito, at agad siyang napasigaw sa sakit, bumagsak sa lupa at nawalan ng kakayahang lumaban. Nawalan ito ng banal na kapangyarihan. Nang makita ito ng iba pang sundalo, agad silang napatigil. Napagtanto nilang bawal ang dugong iyon, hindi iyon dugo ng ordinaryong goblin. Isa siyang demonyo. Sinamantala ni Lin Tian ang pagkakataon at tumakas sa pinakamabilis niyang takbo. Habang tumatakas sa gitna ng guho, nag-aalala siyang nag-isip, ganito pala talaga ang totoong lakas ng simbahan. Isang ordinaryong sundalo na may combat power na 3,000. Mukhang kailangan ko ng baguhin ang buong plano. Habang patuloy na tumatakas, hindi na lumingon pa si Lin Tian. Isa lang ang nasa isip niya, makalayo mula sa lugar na iyon, mula sa City of Light na ngayoy wasak. Samantala, ang bishop na nakasuot ng puting balabal na may gininto ang berda ay mahinahong lumapit sa katawan ng Sword Saint. Maingat niyang inalis ang balabal at itinakip ito sa kanya, saka dahan-dahang binuhat ang babae. Mahinang sabi ng bishop, kailangan na nating bumalik. Kailangan ng batang ito ng paglilinis at paggabay mula sa pari. Kung hindi, maliligaw ang kanyang kaluluwa at tuluyang malulugmok sa kadiliman. Lumapit ang isang Holy Guard at bahagyang yumuko. Bishop, paano po ang problema sa goblin, pati ang mga bangkay ng mga baka? At ang paghahanap kay Priestess, Ephra. Ilang segundong natahimik ang bishop habang tinitingnan ang kalunos-lunos na paligid. Muli siyang napabuntong hininga. Huli na ang lahat, maililibing na lang natin sila. Tungkol naman kay Ephra, may prophecy na ang Archbishop. Isang himala raw ang nangyari, pumili na raw ng bagong lingkod ang mga Diyos. Hindi na kailangang hanapin ang dalaga. Pagkarinig nito, natahimik ang lahat ng Holy Guards. Samantala, makalipas ang mahabang pagtakas, napagtanto ni Lin Tian na wala nang humahabol sa kanya. Habang hinihingal, nagsimula siyang mag-isip ng malinaw. Hindi pwedeng tumakbo lang ako ng ganito. Marami pa akong experience packs na hindi nagagamit. Kumikislap ang mata niya sa pagnanasa at determinasyon. Makalipas ang ilang minuto, dahan-dahan siyang bumalik sa paligid ng City of Light. Nang makasigurong wala ng tao, lumabas siya sa kanyang pinagtataguan. Nanlaki ang mga mata ni Lin Tian nang makita ang lahat ng bangkay ng tao ay nailibing na. Pero, sa kabutihang palad, naroon pa rin ang mga bangkay ng Demon Bull. Mukhang hindi nila ito pinagkaabalang ilibing,
isang halimaw lang para sa kanila. Walang pag-aalinlangan, agad sumugod si Lin Tian at sinimulan ang nakakakilabot na paglamon. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.